Good day everyone, I'm Princess Hanile Calao and I'm one of the discussant for Chapter 7, 7.4, Measures Dispersions or Variability. Measures dispersions or variability if the measures of central tendency indicate where scores congregate. The measures of variability indicate how spread out a group of score is or how varied scores are. Common measures of dispersions or variability are range, variance, and standard deviation. For my discussion, ang i-discuss ko lang po ay yung range tsaka variance. Kay Ate Janie po ang standard deviation. What is variability? Variability refers to how spread out a group of score is. The term variability, spread, and dispersions are synonyms and refer to how spread out a distribution is. Sa madaling salita, ang variance daw po ay isang paraan upang masukat kung gaano kalayo ang mga data mula sa average or mean ng mga data na iyon. Mas mataas ang variance, mas malayo ang mga datos mula sa average. Mas mababa naman ang variance, mas malapit ang mga data sa average. Compare and contrast the variability shown in the bar charts of two quizzes. Figure 16 and Figure 17 display bar charts representing the scores distribution of two quizzes. To compare variability, we look at how spread out the scores are. A wider spread indicates high variability. In Figure 16, the scores are relatively clustered around the central values, showing less variability. In contrast, Figure 17 shows a wider spread of scores with significant representation across the broader range. The scores are less clustered around a central value. Quiz 2 or Figure 17 shows greater variability in scores than Quiz 1 Figure 16. Variability or dispersions describe the spread of data. Several statistic measurements quantity variability such as range, variance, and standard deviation. Visually inspecting bar charts provide a quick assessment of variability. A more spread out bar chart indicates higher variability. Range is the most simple measures of variability. The range is simply the highest score minus the lowest score. Ito daw ang pinakasimpleng paraan upang masukat ang variability. Kukuha lang ng pagkakaiba ng pinakamataas at pinakamababang scores. For example, number 1, what is the range of the following group of scores? Ang naandito daw po ay 10, 2, 5, 6, 7, 3, 4. Upang mas mabilis natin makuha kung ano yung mataas at mababa, i-arrange po natin siya ng pataas to pababa yung mga number na ibinigay sa ating sets. Gagawin natin siyang 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 10. So, pag nagawa na natin yung mababa to pataas, mas mabilis natin ma-identify kung alin yung ma-minus. So, ang pinakamataas dyan ay 10, ang pinakamababa ay 2. So, ang gagawin natin lang ay 10 minus 2. 10 minus 2 is equals to 8. So, ang range daw po niyang mga groups of scores ay 8. For the next example, what is the range of 99, 45, 23, 67, 45, 91, 82, 78, 62, and 51. Gaya kanina, i-arrange natin ulit siya mula sa mababa hanggang pataas. 23, 45, 45, 51, 67, 78, 82, 91, and 99. At kapag na-arrange na natin siya, mas mabilis nating makikita kung alin yung mataas at mababa. Ang mas mataas dito ay 99 at ang mababa naman ay 23. So, 99 minus 23 is equals to 76.
Variance, variability can also be defined in terms of how close the scores in the distributions are to the middle of the distribution. Using the mean as the measures of the middle of the distributions, the variance is defined as the average square difference of the scores from the mean. Variance daw po ito ay ang mas detalyadong paraan upang masukat ang variability. Kinukuha nito ang average ng square difference sa bawat scores mula sa mean. Mas mataas ang variance, mas malaki ang variability. Sa Table 6 ay nagpapakita ng isang halimbawa ng pag-calculate ng variance. To calculate the variance using the data from the table, we can use this formula. Dito sa table, meron ditong nakalagay na scores. Ito ay ang mga individual na marka sa isang quiz. At meron din sa pangalawa ay ang deviation from mean. Ito naman ang pagkakaiba ng bawat score mula sa mean or average ng lahat ng scores. Kinukuha ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng mean sa bawat score. At itong pangatlo naman ay ang square deviation. Ito namang square deviation ay squared ng bawat deviation from the mean. Ang pag-squared ay ginagawa para maalis ang negative values at bigyan ng mas malaking timbang ang scores na malayo sa mean. Upang mas maunawaan, meron ako ditong ginawang step-by-step ng pag-calculate upang mas mabilis or mas maunawaan pa natin ito ng mabuti. For the step 1, calculate the deviation for each score. Kung ang score daw ay 9, ang deviation na ima-minus natin ay minus 7. Kasi, nung pinag-aanohan ko to, pag pinag-a-add mo itong lahat ng score divided by 20, ang kakalabasan niya ay 7. So, feeling ko, yung deviation is ma-minus 7 mo siya. Kaya, ang gagawin ay 9 minus 7 equals 2 and so on. Hanggang dun sa 5. Kaya dito, meron dito sa 6 minus 7 equals to negative 1. Kasi hindi naman ari kung ipapositive, diba? So, meron din ditong 5 minus 7 equals to negative 2. Step 2, square each deviation. So, para po sa pagkuha ng square nitong bawat deviation, itong, di ba ang sagot is 9 minus 7, ang sagot is 2. I-squared mo lang siya. So, ang squared ng 2 is 4. At dun sa iba naman, ganun din. Pero pag 0, wala na talaga yan. Matic 0 na siya. Pag 1, i-squared mo siya, 1 pa din ang sagot. So, for the step 3, add the square deviation. Para makuha mo daw itong sum up, nitong lahat-lahat, gagawin mo siya nitong, ipag-add mo siya, lahat ng nakuha mong squared doon sa kaninang scores. So, ang mga nakuha natin doon is 4 plus 4 plus 4 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, tapos plus mo ulit itong 5 0 and plus mo ulit itong 6 na 1 tsaka itong 2 4. Ang equals po nun is 30. At isusunod naman natin yung step 4 na divide by the total number of scores. Kung ang nakuha po natin ay 30, itong nakalagay na doon sa kaninang formula ang gagamitin na natin, which is yung may division. Itong i-divide mo daw kung ilan lahat-lahat yung ilan bale yung amount tong nakuha natin sa score. So, itong nakalagay doon is 20. So, variance equals to 30 minus 20. Ang sagot po is 1.5. So, bale, dyan po natin nalaman kung anong sagot dun sa hinahanap natin kanina at kung paano natin na-sum up yung table na pinakita dun sa example.
At dyan na po natatapos ang aking report at susundan po ito ng report ni Ate Janie, which is the standards of deviation, at ipapaliwanag niya po ito ng maayos upang mas malinawan tayong lahat. That's all for today. Thank you so much sa pakikinig. God bless us all.